kotse ba? Feel kotse na. Sabi nga ng isang sikat na awitin, ain't no mountain high enough. Kaya naman, hindi nagpapapigil ang mga mahihilig mamundok. Mountaineers ang tinutukoy ko ha. Baka kung ano naman yung iniisip nyo. At kung mga bundok din lang naman ang pag-uusapan, wala nang mas tataas pa sa Mount Everest. Kaya siguro ito yung napili ng Ford na ipangalan sa mid-size SUV nila para sa ASEAN region kasama ng Pilipinas. Pickup platform vehicle ito na hango sa Ranger at naging isa sa mga mabentang models ng Ford Philippines dito. Panahon na para tuldo ka ng chismis dahil may nag-out na. Confirmed! Hindi tao ang sinasabi ko ha, kundi ang bagong Everest after 2 generations of existence. At dahil may bagong labas, ano naman kaya ang aasahan natin dyan? I'm Stanley Chi and this is Phil Coach's quick look at the next generation Ford Everest. Palike naman ang video na to, sabay subscribe na rin sa aming YouTube channel. Huwag kakalimutang i-click ang bell icon sa ibaba para mauna kayo sa aming latest videos. At para lagi kayong updated sa full specs, latest pricing at news tungkol sa Ford Everest, don't forget to check out our Phil Coche Car Guide. Just click the link in the description below. Paalala lang, global version ng Ford Everest to ha, meaning hindi lahat ng features at specs na nandito ay siguradong aabot sa Pilipinas. Pero malay natin, di ba? Ibang klase din naman ang angas at tibay ng second generation Everest. Akalain nyo, ginawa pang basis yan ng Arcus Trapper VT4 personal carrier na pang military use. Tingnan natin kung paano yan mahihigitan ng third generation model. Wala pa tayong official dimensions para sa bagong Everest pero kita nyo naman, mukhang mas malaki na ito kumpara sa previous version. The new Everest now has a better approach angle and a slightly higher ground clearance than the outgoing model. Water wading capability intact pa rin at 800mm. Agaw pansin talaga ang itsura ng Everest. Sabi nga ng Ford, it's bold outside. Hindi yung bold na iniisip nyo ha. Hoy! Parang mas squared off ang design ngayon, lalong nagmukhang maskulado. Nilaparan pa ng 50mm ang track nito para mas malakas ang presence as well as contributing to more stable handling. Just like the new Ranger, it has redesigned headlamps with the C-shaped daytime running lights up front. Bago na rin ang grille. May horizontal bar na sa upper grille consistent with Ford's global design DNA. Pero, syempre hindi pwedeng mawala ang Ford Blue Oval sa gitna. Iba na rin ang fog lamp housing sa sulok ng front bumper, flanking the front skid plate. Sa sides, dinagdagan ng additional cladding in body color ang fenders ng bagong Everest with matching new alloy wheels depending on the variant. Blacked out ang trim sa base sport variant habang may chrome elements naman para sa mas premium ang dating sa titanium variant. Mas prominent na rin ang character line sa pinto at mas pansin na rin ang shoulder line mula harap hanggang likod. Hindi lang gwapo sa harap ang bagong Everest pati sa likod. Redesign ng tailgate pati ang wraparound LED tail lamps at ang rear bumper. Andyan pa rin ang roof rails para kung gusto nyong magkabit ng top carrier. Munting patalastas lang. Kung hanap nyo ang hottest promos and deals for brand new cars sa Pilipinas, punta na sa philcoche.com. Sing-init ko mga offers doon at garantisadong makikita mo ang affordable dream car mo. Dahil mid-size SUV ang Everest, of course, good for 7 pa rin ang passenger capacity nito sa loob. Hindi lang basta interior yan dahil dinisenyo yan ng Ford para literal na feel at home kayo sa loob. Inspired kasi yan ng modern homes kaya naman plush materials and premium finishes ang ginamit. Hindi nyo mararamdaman na umalis kayo ng mga cribs ninyo. Eto pa, off-limits ang ingay kaya naman siniguro ng Ford na maganda ang sound insulation ng cabin para mas magkarinigan kayo ng mga kasama nyo sa loob. Yun nga lang, baka lalo kayong makulitan sa mga nagtatanong ng, are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? No. Flexible ang seating sa next generation Everest. May sliding function ang 60-40 split fold second row seats. Sa 50-50 split fold rear seats naman, isang pindot lang. Tiklop agad. Take note, fold flat yan para kasya maski ang malalaking cargo. There's also an underfloor storage compartment to keep the rear cargo area organized. No problem ang pag-charge sa mga personal devices ninyo with power outlets on all 3 seating rows. Available din ang wireless charging para iwas hassle sa mga sabit-sabit na kable.
Binago na rin ang itsura ng dashboard with full-width coast-to-coast instrument panel available up to 12.3 inches in size. Mapapansin nyo rin, portrait style na ang touchscreen head unit, up to 12 inches in size. Gaano ba ito ka-high-tech? Latest Ford Sync 4A software lang naman ang nagpapatakbo dyan, equipped with voice-activated communications, entertainment, and information system. May factory-fitted modem na rin nakasama para lagi kayong connected kahit saan kayo magpunta. There's also the Ford Pass app that brings additional features such as remote engine start, vehicle status check, as well as remote lock and unlock functions, all with just your mobile phone. Sa itsura pa lang ng next generation Everest, kampante na kayo sa tibay ng kaha dahil sa ultra-strong safety cell nito. Pero hindi lang yan ang proteksyong hatid ng modelong ito. Up to 9 airbags ang sasalo sa mga ulo ninyo in the event of a crash. May airbag pa sa gitna ng second row to protect multiple passengers in case of a side impact collision. Siksik din yan sa sari-saring driver assist technologies. Una, ang blind spot information system with cross-traffic alert and trailer coverage. Pangalawa, may cross-traffic alert para iwas bangga kapag aatras. Pangatlo, may adaptive cruise control with stop and go and lane centering function. But wait, there's more. Lane keeping system with road edge detection, pre-collision assist with intersection, automatic emergency braking, evasive steer assist, reverse brake assist, at post-collision braking. Kung kinakabahan kayong i-park ang ganitong kalaking sasakyan, meron ding Active Park Assist 2.0. Kasama din ang Matrix LED headlamps with glare-free high beam and speed-depending lighting. At syempre, sayang naman ang laki ng head unit kung hindi sasama ng 360-degree camera view with matching parking sensors at the front and rear. Kung hindi pa safe ang tawag nyo dyan, aba, ewan ko na lang. Ang pinagmumula ng muscle ng bagong Everest nasa section ng powertrain syempre. Depende sa market, andyan ang single turbo at bi-turbo 2-liter diesel engines, ang 2.3-liter EcoBoost gasoline engine, plus the new 3-liter turbo diesel V6 as the flagship offering. Pwedeng mamili sa dalawang transmission choices, isang 6-speed automatic at isang 10-speed Ford Select Shift automatic gearbox. Sa engine bay, pwedeng maglagay ng isang secondary battery para sa mga aftermarket accessories. Electric na ang parking brake at upgraded na rin ang disc brakes. Of course, hindi pwedeng mawala ang 4-wheel drive with 2-speed transfer case with matching off-road screen showing the terrain ahead through the front camera, complete with differential lock. Dahil sa matinding off-road capabilities ng Everest, tinanong namin ng Ford kung may parating bang Raptor version para sa mid-size SUV nila. Kung ang Bronco nga na hangurin sa T6 platform ay may Raptor, yung Everest pa kaya? Unfortunately, Ford's T6 Chief Engineer Ian Foston confirmed na wala pa for now but they are not closing their doors to that possibility. Depende sa demand. Wala pang pricing information sa bagong Everest at naghihintay din tayo sa finalized spec sheet para sa Philippine market. Pero I'm sure, ngayon pa lang, kating-kati na kayong akyatin ang Everest na ito para madala nyo sa bundok and beyond. At yan na ang Phil Coche's quick look at the next generation Ford Everest. I'm your host, Stanley Chi, yung senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa inyong lahat. I-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Kumu, at syempre meron akong podcast, Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. Kinig na't mag-subscribe. Meron akong suplado store sa Shopee. Uy, mag-order na kayo para makakuha kayo ng mga suplado shirts tulad nito. At syempre, youtube.com/StanleyChi. Ako naman ang tulungan nyo magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. Mag-subscribe na kayo. Click the bell icon. Alam nyo na. So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Phil Coche. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Coche na!